mga jin, mga sasama. Ang nandiyan na yung mga jin ng mga mabait, nandito sa tabi natin. Because pag pinag-uusapan ng Allah, the sovereignty of God, bumababa sa atin yung mga angels. Hindi mo mabilang angels na nandito bumababa. And they secured us. As mentioned in the Quran, they will secure us because every time we mention the name of God, yung nagtatravel ng mga angels, makaling bababa sila and they will secure us. Para yung mga jinn, hindi na rin ito makamit. That's why every time I deliver my sermon in the mosque, mga masjid, I feel so happy because I said, I am secure and I am free to say anything under the heat of the sun because the angels, God is protecting me. Even Bush, even Pentagon will get mad. I say that. In fact, in my schooling in the International Law Enforcement Academy, a US-owned the State Department in Bangkok, our professors were Americans, our teachers were Americans. I told them bluntly straight that because that is an anti-drug course, commander course. I told them, you cannot, you are the superpower, but you cannot control drugs in this world because there is no political will to really address these. Mismo America, they deal with drugs. Yung kinita sa drugs sa Nicaragua, binili ng armas sa Iran para ginamit. Hindi ko lang sinabi yun. But parang in between intindihan nila. Kasi actually we cannot contain. I mean in this that is why I am grounded today. I am grounded because dito ko napansin, when you become very religious, nandyan yung mga kalaban mo, kumakalaban na sa iyo. Malaki ng satanas ng kalaban mo. When I was curing some yung napupusis ng mga na tao, hininto ako na yun. Hininto ako na yun yung maggamot sa napupusis. Because hindi ako makatulog. Nakatrabaho pa ako sa Iraq, Baghdad, sinundan na ako doon ng mga masamang espiritu. At one time, 4 days straight, 4 nights, I was only alone in that building na tinitirahan ko. I was working as manager of the Philippine workers there. I was managing more than 1,000 Philippine workers. So yung tinutulugan ko, nagkasunod-sunod 4 nights, hindi ako makatulog. Yung mga bad spirits, they were trying to, yung parang gusto nila ako bangungutin. So, ang ginawa ko, natulog ako sa sala, doon ako para akong patay, doon ako sa sala minsan natulog. And then, beside me is Quran, and then, nagpupo na lang ako, nagdasal ako ng nagdasal. Kasi hindi na ako na pinatutulog eh. Sabi ko, I feel na yung na-exercise ko sa Marawi, kasi, imagine yung na-exercise ko doon. Sabi niya, ang nagpupuli sa kanya yung nanay niya at mga ibang spirit. Iba-ibang busis na narinig ko sa isang taon na yun, na narinig ko ng busis. Iba-ibang busis na narinig ko. And then, tatlo kami, dalawang nakahawak sa kamay niya, pangatlo ako na reciting, yung kamay, gumagalaw pa kami. Sa lakas nung nagagalaw niya kami. So anyway, nung exercise ko, sabi niya, lalabas ako sa tainga, yung si Junior yung dinamot ko, lalaki yun eh, iba yun sa talaga. Nung exercise ko, sabi ko, lalabas ako, sabi ko, no way. Dito ka lalabas kung saan nga pumalok. Dito ka lalabas. So doon siya lumabas sa tip ng yan. Then sinusi ako. So from that time on, hindi na bumalik sa kanya, na-cure na yung tao. Na-cure na siya. Hanggang sa nabalitan ko after 3 years na matay na rin siya. But hindi na siya ginambala ng niya, no? So yun naman ang nakalaban ko. Yung mga spirits na na-exercise ko, yun ang hindi na ako pinatutulog.